Welcome to Donmar TV News Channel. Sa eleksyon 2022 ay ang labis na popularidad ni Pangulong Duterte. Kaya nga raw para mapalakas... Ano ba talaga? Gulo-gulo nito ni Mike Enriquez. Gak lang, Sir Mike Enriquez. Ang pag-asa ng oposisyon, dapat iisa lang ang magiging kandidato nila sa pagkapangulo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sabi daw ni Leni Robredo, dapat daw dahil sa sobrang sikat ni Pangulong Duterte, dapat daw isa lang ang kandidato ng oposisyon. sabi nga ni Mocha doon sa kanyang Twitter, ang sabi niya doon, buti alam mo na 3% lang kayo. Grabe naman si Mocha. Makaano? So tama talaga, at least alam ni Leni Robredo, palakpakan natin, alam ni Leni Robredo na 3% lang sila. Palakpakan. Kesa naman sa nabubulag siya sa sarili niyang propaganda na marami na sila. Alam niya na 3%. Class of 2020. Sa pagharap ni Vice President, talagang kailangan nakaganon yung kamay. Bakit? Para sosyal, para formal. Ganito pa dapat? Ganito. Nasa Zoom ka, nakaganyan ka, pasalita-salita nakaganyan. Anong meron? Ay, nako. Ay, sir, Madam Maynang, dalawa na po ang commercial na utang. O, sige po, sige po. Pasok yan. Leni Robredo sa forum ng Cambridge University Filipino Society, tinanong siya tungkol sa eleksyon 2022. Sabi ni Robredo, para raw lumakas ang tsansa ng oposisyon, dapat iisa lang ang kanilang kandidato sa pagkapangulo. I believe that there should only be one opposition candidate in the 2022 elections. And the reason why I believe that is that, you know, we have to accept that the president is again a very popular president. And to have many different candidates running against the elections will only ensure another 6 years of victory of the same kind of governance that the last 5 years has given us. And I'm not sure it's to the best interest of the country. May mga nag-uudyo kay Robredo na tumakbo. Bukas daw ang bise na tumakbo sa pagkapangulo, pero pwede rin daw siyang tumakbo na lang para sa lokal na posisyon. I belong to a party which you know... Grabe, the worst to, no? Pero ako honestly, gusto kong tumakbo si Leni Robredo. Promise, gusto ko siyang tumakbo na maintindihan ng tao na wala naman naniniwala sa kanya. Ang tigas ng ulo nila eh. Feeling talaga nila eh. After the 2016 elections was almost decimated to the ground, meaning to say there's been a lot of there's been a lot of migration between and among parties. A lot of people are rushing me to make a decision already, but it's not that easy. Because the feasibility of a presidential run is one of the primary considerations. It would require a lot of many... Pero ito, tanungin ko kayo, ano sa tingin ninyo? Tatakbo o hindi si Leni Robredo? Sige nga kayo, anong opinion nyo? Different things. Because a run for the presidency is very much different from my previous runs. Kasama si Robredo sa pinagpipiliang standard bearer ng grupong Isang Bayan na ayon sa organizers nito ay naglalayong pigilin ang pagpapatuloy ng anilay dictatorial at authoritarian. Ewan ko kung style lang nitong Isang Bayan nito yung style nila na hindi pa sila nakakapili tapos mag-i-inarty pa ng konti si Leni Robredo para pipilitin pa na kunwari. Feeling ko wala na magpipilit. Wala namang battle cry na tumakbo si Leni Robredo. So, parang palpak. Na administrasyon. Ayon kay Isang Bayan convener Howard Calleja, hindi issue kung popular o hindi si Pangulong Duterte. Whether he is popular or not, I think that is not the issue. The issue is, as a united front, we want a majority president. We don't want a plurality president. We also want a united president that can unite the whole Filipino people para nga tayo step forward to recovery sama-sama po. Sagot naman ng Malacanang kay Robredo, may there be 1,000 candidates for the opposition. Nakadaktang sa publiko ng Isang Bayan ang listahan ng mga nominado nito sa pagkapangulo, pangalawang pangulo at senador sa June 12 araw ng Kalayaan. Tina Panganiban Perez, nakatutok.
24 oras. Wala na talaga mangyayari. Wala na mangyayari dito sa oposisyon na ito, ha. Magsama-sama pa daw kayong oposisyon, correct? Siyempre, hindi ho pwedeng hindi natin ibabalita ito. Kanina pa marami hong nagtatanong dito, yung sabi ni Congressman Salcedo, natatakbo daw si Mayor Sara Duterte. Sa akin, paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo, Team Duterte tayo. It's either Mayor Sara Duterte or kung sino man ang sabihin ni Pangulong Duterte. Okay? So ito yung balita na ito. Sana ho ay mapanood ninyo. Isang grupo ang inilunsad upang hibukin si Davao City Mayor Sara Duterte na komandidato bilang Pangulo sa eleksyon 2022. Layon po ng grupong Duterte pa rin movement na maluklok sa pwesto ang presidential daughter upang maipagpatuloy daw ang nasimulan ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Hinihingan pa po namin ang reaksyon si Inday Sara pero nito lang Abril, sinabi niyang malayo pa ang 2022 at wala raw anumang natitiyak sa panahon ng pandemya. Alam mo, sa totoo lang ako natatawa. Alam mo kung bakit? Habang si Robredo, pinagpipilian pa. Hindi pa siya sure. At the same time, pinagpipilian pa siya ng mga kasamahan niya at sinasabi nila, "Oy, mag-unite tayo." Habang ito naman si Mayor Sara Duterte ay pinipilit ng mga tao. Hindi ba kayo natataka nun? Hindi, sa totoo lang, mga dilawang tae tsaka mga walkie-ninam. Kayo mga rebelding taga-Twitter dyan. Sa totoo lang, hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka na pinagpipilian pa yung si Robredo? Tapos itong si Mayor Sara, kahit ilang beses niya nang sinabing hindi siya tatakbo, pinipilit pa rin ng tao. At pag lumabas ang survey, talagang kulelat yung bata ninyo. Itong si Mayor Sara Duterte, ang pagitan niya doon sa second, kalahati lang yung second niya. Diba? Sa totoo lang kung ako kakandidato, hindi na ako mag-aksaya ng panahon. Alam niyo kung bakit? Ang laking pera na mauubos, tapos yung kalabang ko, ganyan nakalupit. Hindi na ako tatakbo. Sayang. Antayin ko na lang maubos sa mga Duterte na tumakbong presidente. Sa totoo lang, di ba? Kung ako naman totoong may utak na presidente, may utak na politiko, hindi ako tatakbo talaga sa susunod na eleksyon. Antayin ko na lang maubos yung lahi nila presidente ni Pangulong Duterte. Sabihin, maubos. Lahat sila maging presidente na. Tapos tsaka na ako tatakbo. Kasi sayang lang yung perang iaksayahin ko Diba? Ewan ko ba, sino yung pangalawa? Wala kalahati lang Kalahati lang ni Mayor Sara diba pa? Kakahiya. Kaya kuha ko sa inyo, kayong mga talunan, mas maganda siguro pag-aksayan nyo muna yung panahon ninyo sa mga lungsod ninyo. Ayusin nyo muna yung lungsod ninyo bago kayo mangarap na tumakbong presidente. Kasi dito pa lang wala na ho kayo. Kulelat na kayo. Sayang lang yung pera ninyo. Di ba?